Meron akong naka-debate na INC ni Felix Manalo, no? At lagi nilang sinasabi na saan mababasa, 'di ba? Kasi ang laging sinasabi ng mga protestante, pag hindi mababasa ay hindi dapat paniwalaan, na which is wrong. Bakit wrong? Unang-una, sa mga Bible alone dito, no, lahat kayo naniniwala sa Bible. Pero isang palaisipan sa inyo, yung lagi kong tinatanong, na saan mababasa na si Kristo ay nag-utos na bumuo ng Bible, letra por letra. Meron ba tayong mababasa na si Kristo ay nagwika o nagsalita sa kanyang mga apostol o sa kanyang mga disciples na dapat bumuo ng Bible? Hindi po ba wala? At hindi rin inutos ni Kristo na dapat kang bumuo ng Bible. Tama din yan. Walang inutos si Christ sa mga disciples, sa mga apostles na, oy kayo, bumuo kayo ng Bible ha, para meron kayong magamit pag wala na ako. Wala. Ang nagdesisyon para magkaroon ng Bible is only the Catholic Church. Hindi yan inutos ni Christ. Nagdesisyon yan ang simbahang Katolika. Saan mababasa sa Bible na dapat kayong gumawa ng verses and chapters sa Bible? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na kayo ay dapat gumawa ng Bible at lalagyan nyo ng verses and chapters? Wala din. Sino ang nag-decide niyan? Only the Catholic Church. Saan mababasa na sinabi ni Christ na ang Bible na bubuuin ninyo ay dapat nandyan ang aklat ng Mateo at ang aklat ni Pedro, aklat ng Korinto, 'di ba? Saan mababasa na sinabi ni Christ, ito yung mga aklat na ilalagay nyo sa Bible? Wala din. Sino nag-decide niyan? Only the Catholic Church. Nung binubuo ang Bible, meron almost 300 books ang nakalap ng Catholic Church. Saan mababasa na yung mga tinanggal at hindi isinama ng Katoliko sa Bible na aklat ay inutos ni Christ? Meron ba sinabi si Christ na, yung aklat ni Tomas, huwag nyong isama yan. Yung aklat ni Magdalena, huwag nyong isama yan. Book of Mary, huwag nyong isama yan. Maraming mga books. Di ba? Meron pang Book of Enoch. Meron ba tayong mababasa na si Christ ay nagbigay ng pamantayan ng mga aklat kung saan dapat ito ang ilalagay sa Bible? Wala. Sino nag-decide? Only the Catholic Church. Wala tayong mababasa sa Bible na sulat ni San Andres. Meron ba? Hindi ba wala? Ang sulat ba ng 12 apostles ay inilagay sa Bible? Hindi din. Imposible naman na nung buhay pa si Christ, walang sulat kahit sabihin nating traidor siya, si Judas Iscariote. May mga sulat yan about Christ, sa kabutihan ni Christ, sa mga miracles ni Christ, pero hindi isinama. Sinabi ba ni Christ, saan mababasa sa Bible na, wag niyong ilalagay dyan yung sulat ni Judas Iscariote? Si Tomas, wag niyong ilalagay dyan yung sulat ni Tomas, Book of Thomas. Lahat ba ng 12 apostles na sulat ay nasa Bible? Inilagay ba yung mga sinulat nila bilang mga aklat? Hindi. Sino nag-decide? Ang Catholic Church. Kaya kaming mga Katoliko ay hindi Bible alone. Dahil yang mga aklat na nasa Bible ay hindi inutos ni Kristo na ito ang dapat mong ilagay. Ang nagdesisyon niyan is only the Catholic Church. Akala ko ba kayong mga Bible alone ang sabi nyo? Pag hindi mababasa sa Biblia, wag maniniwala. Bakit naniniwala kayo sa Bible? Hindi naman inutos ni Kristo na bumuo kayo ng Bible. Ang Katolikong simbahan ang nagdesisyon niyan, hindi si Kristo. Bakit?
At paano? Through the guidance of the Holy Spirit. Ang tunay na kinakasihan ng Holy Spirit ay may kakayahang bumuo ng aklat na gagamitin sa sarili mong pananampalataya. If the Catholic Church compiled the Bible and not the Protestant churches, lalabas na ang tanging kinakasihan lamang ng Holy Spirit ay yung mga tao na nag-compiled ng Bible. At dahil itong mga nag-compiled ng Bible na to, sila ay guided by the Holy Spirit, meaning to say, puspos ng Espiritu Santo ang simbahan na kanilang kinaaaniban. Who compiled the Bible? The Catholic Church. Bakit ang Catholic Church ang nag-compiled ng Bible? Because the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Hindi founded ni Jesus Christ ang mga Protestant churches. Kaya tanging ang simbahang Katoliko lamang ang pinupuspos ng Holy Spirit. Can you imagine? For almost 2,000 years, no, sa pagkakatatag ng Catholic Church magmula sa pagano, Hinduism, Judaism, Muslim, no, Buddhist, at mga Protestant churches, sa dami ninyo, napilit nyong ginigiba ang Catholic Church, may nagtagumpay ba? Wala. Wala pang INC ni Manalo, wala pang MCGI ni Eli Soriano, wala pang Born Again ni Martin Luther, wala pang Mormons, SDA, Jehovah's Witness, Anglican churches, the Lutheran churches. Wala pa yan. The Catholic Church ay lumalaban at dumedepensa na sa mga pagano. Nung nag-exist ang Christianity under ng Catholic Church, wala pang 100 ang kaanib ng simbahang Katolika. At itong mga disciples and the apostles under ng Catholic Church, nung ipinakalat nila ang Christianity, sila ay nagpunta sa mga bayan ng pagano. Tinangka ng mga pagano na wasakin ang Catholic Church pero hindi nagtagumpay. Ano ang nangyari? Imbis na mawasak ang Catholic Church, mas lalo itong lumaganap. At ito ay kilalang kilala at balitang-balita sa buong daigdig ayon sa aklat ng Roma. Bakit gano'n na lang kadali at kabilis lumaganap ang pananampalataya ng Catholic Church? Why? Because the Catholic Church was guided by the Holy Spirit. Kaya nga 'di ba tayong mga Katoliko, lagi nating sinasabi, "Thy will be done." Kung ang tunay na tatag ni Christ ay ang mga born again, ang INC ni Manalo, ang MCGI, ang mga Protestant churches, kung kayo ang tunay na tatag ni Christ, bakit hindi kayo nag-compiled ng Bible? Hindi talaga kayo makakapag-compiled ng Bible kasi kayo ay nag-exist, buo na yung Bible. Ang iglesia na may kakayahan at karapatan na makabuo ng isang aklat ay dapat magmumula sa panahon ng mga sinaunang panahon. Para makabuo ka ng Biblia o ng aklat na gagamitin mo sa pananampalataya mo, dapat ang inyong iglesia ay magmumula sa panahon na wala pang nabubuong aklat. Dapat ang iglesia mo ay magmumula sa panahon na wala pang Bible. Bakit? Kasi nga bubuo ka ng aklat. Hindi ka pwedeng bumuo ng aklat na may aklat na. Kaya dapat ang iglesia mo ay magsisimula sa panahon na wala pang aklat para makabuo ka ng aklat. At hindi natin pwedeng sabihin na tatag ni Kristo ang mga Protestant. Bakit? Dahil hindi naman ipinagkaloob sa inyo ng Diyos ang kakayahan na makapagbuo ng salita niya.
Ipinagkatiwala ng Diyos na mabuo ang kanyang salita sa pamamagitan ng aklat na tinatawag nating Biblia sa Catholic Church. Why? Because the Catholic Church was founded by Jesus Christ way back 2,000 years ago. The Catholic Church celebrated its birthday 1991. Wala kahit na sino sa ilalim ng Christianity ang makakapagbigay ng ganitong katagal na panahon na pagkakatatag ng isang simbahan. Sa ilalim ng Christianity, only the Catholic Church ang may pinakamatagal na pagkakatatag. Bakit? Dahil ang simbahang Katoliko ay naitatag sa panahon na wala pang umiiral na Protestante at wala pang umiiral na Biblia. Kung sasabihin ng mga sulpot na ito, ng mga Protestanteng ito, saan kayo mababasa sa Biblia? May Katoliko bang simbahan na nakalagay sa Bible? Ibabalik ko yung tanong sa inyo. Saan mababasa na si Kristo ay nag-utos na bumuo ng Bible? Kahit sang references at historical books ang gamitin ninyo, wala pong inutos si Christ na kayo ay dapat bumuo ng Bible. Yan ay pinagdesisyonan mismo ng Catholic Church sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo. Kaya kung hindi nag-decide ang Catholic Church na bumuo ng Bible, wala kayong gagamiting aklat sa mga pananampalataya nyo. Una yon. Kung hindi nag-decide ang Catholic Church na bumuo ng Bible, hindi nyo makikilala si Kristo. Dahil lahat ng Protestante ay nakilala nyo si Kristo sa pamamagitan ng Bible. Only the Catholic Church ang nagpakilala kay Christ. Ang Katolikong simbahan ang unang nakakilala kay Christ. Ang Katolikong simbahan ang nagpakilala kay Christ. Ang Katolikong simbahan ang unang nakasaksi sa pagkapako ni Kristo sa krus. Ang Katolikong simbahan ang unang nakasaksi sa pagkamatay o pagmamartir sa mga apostol ni Christ. Ang Katolikong simbahan lamang ang nakaranas ng imartir, i-persecute. Hindi po kahit kailan nakaranas ang mga Protestanteng simbahan na martirin ng mga pagano. Why? Sapagkat nung umiral na ang mga Protestanteng ito, no, sa pagkakatatag ng kanilang mga sulpot na sekta, ubos na ang mga pagano. Sila ay mga Kristiyano. Wala pong mababasa sa Biblia na dapat mong muling bautismuhan ang isang Kristiyano na. Ang mga kino-convert ng Catholic Church during sa time na wala pang Bible na nabubuo ay ang mga pagano, Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism. Wala pong Kristiyano to Kristiyano magko-convert, no. Hindi ka pwedeng mag-convert ng Kristiyano na tas gagawin mo pang Kristiyano. Ang kino-convert po ng simbahang Katoliko ay yung mga hindi Kristiyano. Kaya napaka-imposible na nagkaroon during the time ni Christ ng conversion Christian to Christian. Because during the time of Christ, wala pong Protestanteng Kristiyano. Ang umiiral sa panahon ni Christ and even the apostles ay Kristiyano lang. At itong mga Kristiyanong ito na umiiral sa panahon ng mga apostles ay wala pang Bible. At tong wala pang Bible na pag-iral ng mga Kristiyano lang, ito ay tinatawag na sinaunang Kristiyano. And only the Catholic Church only have early Christians. Tanging ang simbahang Katoliko lang ang may sinaunang Kristiyano. Bakit? Dahil tanging ang simbahang Katoliko lamang ang umiiral sa panahon na wala pang Bible. Kaya ang mga sinaunang Kristiyanong ito ay tinawag
sa panahon na hindi pa buo ang Bible. At kami lamang mga Katoliko ang may sinaunang Kristiyano. Wala pong sinaunang Kristiyano ang mga Protestante kasi peke kayo.